An Octa Research survey released today shows that majority of Filipinos are outraged by the flood control scandal, and 83% support the president's move to expose this corruption. But kasabay po ng galit at suporta sa pag-expose, ang public demand for accountability, jail time for offenders, and sweeping reforms. At yung sentiment po na ito is bordering on impatience. May mga nanggigigil po. How does the palace address this sentiment of impatience among our people na gusto na po nila may makulong na? Okay. Kalma lang. Muli. Hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Siguro bilang lawyer na ako ay mismong humahawak ng mga kaso at ako po ay humaharap mismo sa korte, kaya alam ko po kung paano ba magpresenta ng isang ebidensya. Hindi po ito nadadaan sa pabilisan, at kung ito naman ay mapapabilis, napakaganda ng numero, marami nasampa sa korte, pero kalaunan, na-dismiss po lahat. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampa ng maraming kaso, pero na-dismiss po lahat dahil hindi hinog at kulang ang ebidensya. Hayaan po natin ang ICI na bumuo ng kanilang investigasyon at kumpletohin ang dokumento. Ang pangako naman po nila, after a week, or rather week 4, ay makakapagsampa na sila ng mga kaso or makakapagrekomenda ng pagsampa ng kaso. Hayaan po lang natin silang ipon ng mga dokumento at ng mga ebidensya para po mas matibay ang mga kasong isasampa. So yun lamang po, sa taong bayan, wag po kayo mainip dahil sinimula na po ito. Kung sabi nga natin, kung hindi ito sinimula ng Pangulo, sino ang magsisimula? Kung hindi ang Pangulo ang nagsimula nitong pag-iimbestiga, sino pa kaya ang pwedeng mag-imbestiga? So, nasimula na po ito. Hintayin na lang po natin ang magandang magiging trabaho ng ICI para po mas maganda din ang kalabasan at maging resulta nito. Ma'am, kaugnay doon sa tinanong kanina ni Christian about the Pulse Asia survey naman, it's also good to point out na 4 po yung issues na medyo critical ang ating mga kababayan. Namely, reducing poverty, fighting widespread sale and use of illegal drugs, controlling inflation, at panghuli nga po at pinakamalaking bilang yung paglaban sa graft and corruption. Having realized all of this, is the administration going to make a commitment to do more faster? Ano ho kaya ang pwedeng commitment na ibigay ng pamahalaan para i-address ang sentimentong ito? Muli, sinimula na po ng Pangulo. Ang commitment po ng Pangulo, panagutin ang dapat na managot. Ito na po siguro ang pinakamabilis na sasiwalat ng mga di umanong anomalya sa flood control projects. So, hayaan lang po natin magtuloy-tuloy ang proseso at ang Pangulo po ay hindi po magsasawalang bahala sa mga nadidinig niya na mga sentimiento ng ating mga kababayan. Magtiwala lang po tayo sa ating Pangulo at sa pamahalaang Marcos Jr. dahil ito po ay lumalaban sa korupsyon. Ma'am, yung other issues lang, yung reducing poverty, fighting widespread sale and use of illegal drugs, and controlling inflation. Okay, unang-una po, medyo gumanda naman po yung inflation rate natin. Bumaba ng konti because sabi natin ay tumaas ng konti ang gulay at ibang bilihin because may mga bagyong nagdaan, lalo na ngayon may mga kalamidad na tayo nararanasan. Nakaka-apekto po ito. Pero mga nakaraang araw na hindi natin nararanasan itong mga kalamidad, maganda po ang inflation rate. At hindi pa rin po naman siya lumalagpas doon sa rate na gusto or kumbaga parang target ng bansa. So nandun pa rin po tayo at asahan pa rin po na patuloy pa rin po magtatrabaho ang pamahalaan kahit tayo po ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng kalamidad para po mas maging maganda ang pagbigay na ayuda sa ating mga kababayan. Drugs, ma'am. Yung sa drugs. Okay. Sa drugs. Makikita naman po natin, marami din po naman na nasasawata or nasasabat ng mga illegal drugs. Ito yung nai-report natin. So tignan lang po natin kung saan po nanggagaling ang report na to, kung ba't hindi pa sila satisfied sa ginagawa po na paghuhuli sa mga illegal drugs ng PIDEA at ng PNP. Last na lang po, yung sa reducing poverty. Are we on track? Are we achieving our objective dito po sa punto on reducing poverty? Tandaan po natin, hindi po ba noong nakaraang araw lamang ay binigay natin ang magandang balita na dumadami ang nagkakatrabaho at bumababa po ang unemployment rate.
So yan po ay isang tugon para po maiwasan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Tumugon din po ang DSWD para po ang taggutom ay mabawasan din dito sa ating bansa. So ilan lamang to sa mga proyekto ng gobyerno para po yung poverty rate sa ating bansa ay ma-reduce. Thank you. Follow-up question from Chloe Hufano, Business World. Sa kanina po sa Claveria, nasabi ni President yung farm-to-market road national plan, parang ganun. Meron na po bang details dito and kailan po kaya siya i-roll out? Ang gusto po niya, mabilisan po at bago siya matapos, gusto niya po, nandiyan na po ang proyektong ito. Ano pong ibig sabihin nung bago po siya matapos? Of course, bago po matapos ang term niya. Ang gusto niya nga po ay bago magpasko ay matapos ito. And on other matters po, Yusek, former Finance Secretary Cesar Purisima suggested to demonetize 1,500 peso bills to curb corruption daw. What is the palace's or the President's take on this? Ibabato ko muna po ang katanungan sa DOF para po mas detalyado ang answer na yan. Pero sabi po ng BSP, ayaw raw po nila ito. So pag-aaralan po, kasi kung hindi ito makakabuti at may negatibong epekto po, ay pag-aaralan po para mabalansi po yung mga pros and cons ng sinasuggest niya ito. Thank you po. That is the last question, Yusek. Thank you. Salamat. Pasig Biglang Buhay Muli o PBBM project kinilala ng UN. Nakatagdang igawad sa Pilipinas ngayong November 27 ang 2025 Asian Townscape Award ng United Nations na gaganapin sa Hong Kong. Matapos na kilalanin nito ang Pasig Biglang Buhay Muli o PBBM project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kinumpirma ng UN Habitat Regional Office for Asia ang naturang pagkilala sa Pilipinas ayon sa liham na pinadala sa Interagency Council for the Pasig River Urban Development ilang linggo matapos ang deliberations na ginanap sa Japan noong September 17. Ang ASEAN Townscape Award ay isang pagkilala sa natatanging tagumpay sa urban design at sustainable development ng nasabing proyekto. Dinisenyo ang PBBM project upang i-transform ang Ilog Pasig at ang pangpang nito bilang isang recreational, cultural at commercial hub na naglalayong itaguyod ang transportation connectivity sa bansa. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ay pinangungunahan ng Office of the Presidential Advisor for Pasig River Urban Development sa liderato ni Secretary Jose Rizalino Acuzar. Suportado rin ni First Lady Liza Marcos ang nasabing programa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., masugid na nakasubaybay ang unang ginang sa pag-unlad ng mahalagang proyekto kagaya ng Pasig Biglang Buhay Muli dahil sa kanyang pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura ng bansa. Binigyan diin din ng Pangulo ang layunin ng unang ginang na pagandahin ang inisyatiba at matiyak na ang Ilog Pasig ay maging pangunahing bahagi ng kolektibong pagkakakilanlan ng Pilipinas.